nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumimlim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. So, nasaan ko yung ama? Wala tayong nabasang ama. Pero maliwanag ito dito sa mga alagad na siya ay ama. Dahil siya ang nagsabi, ito ang sinisita kong anak. Walang anghel na nagsabi sa ating Panginoong Jesucristo na siya'y kanyang anak maliban sa Panginoong Diyos. Sa ama. Wala tayong mababasa. Brother, sinabi mo yun ay ama na nagsalita. Wala rin tayong mababasa na ang ama ay nagsalita. Ang pagkakasalita, isang tinig ang narinig. Simula sa lapaap. Bibigyan kita ng example. Ako ay nandito ngayon sa Pasig. Posible ba na yung tinig ko ngayon ay marinig sa Mindanao? By means of tape recorder. Kahit nasa radyo, di ba? Halimbawa, magre-record ako ng mga salita ko ngayon, pagkatapos pagkalipas ng 3 taon, iparirinig doon. Pwede ba yun? Pero ito hindi ko sinabi sa inyo na recorded yan. Binibigyan ko lang kayo. Binibigyan ko lang kayo ng idea. Malinaw ang pagkakasabi, isang tingin. Oo, ang nagpapatotoo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang Ama ang nagpapatotoo sa akin. Kaya ang tuloy ng Panginoong Diyos, Ama ang nagpapatotoo ngayon. Katuloy kita. Ang sabi mo, ang Ama ay nagpapatotoo sa Kanya. Nung ang Diyos ay nagkatuwang tao, saan araw na naman? Saan araw na naman? Sagutin ko sa inyo, bibigyan. Kahit na hindi bibigyan, tatagapin ko. Basta tama. Okay? Siguro, mas maganda siguro, Pastor. Hindi, kayo ng panahon ngayon. May sila, sagutin mo na yun. Sagutin ko yun, Pastor. Sabi mo ang Ama nagpapatotoo. Ang tanong mo ngayon, nasaan ang nung ang Diyos ay nagkatawang tao, saan araw ka naman? Biblical po ito na, Pastor. Sabi dito sa John chapter 14, verse 9, at sinabi ni Felipe, verse 8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Naniniwala po ba ngayon ang Ama ay ang Diyos? Oo. Yan. Sinabi sa kanya ni Jesus, wala ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Amen. So, kumbaga, ang hinahanap ni Felipe ay ang Panginoong Diyos, pero nagsalita ang Panginoong Jesucristo, wala ng panahong ako'y inyong kilala at hindi mo kasama at hindi mo akong kilala, Felipe. Correct. Ang nakakakilala sa akin ay nakakakilala sa Ama. Paano sinasabi mo na ipakita mo sa amin ang Ama? At sa pagpapatuloy ng Panginoon, hindi ka pagnanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang akin sa inyo'y sinabi ay hindi ko sinalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga trabaho. Tanong ko kay brother, noong ang Diyos na katawang tao, saan araw ka? Saan araw naman? Nasa Panginoong Jesucristo. Kahit sa sinasabi, at nandoon siya sa langit. God is omnipresent. Kaya ang malaking problema na ngayon. Ang tanong ko sa iyo, noong ang Diyos na katawang tao, saan siya naroon? Ang binasa mo, binasa natin dito, nandoon siya. Ay nasa anak. Nasa kanya, oo. Kung ang Ama ay nasa anak, nandoon sa anak. Sino yung pinili sa katasaras? Walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos pa rin. Sa mga babasahin, habang talang siya ay nasa ibaba, ang tinig niya ay nasa ganito na, Pastor. Ganito, sandali lang. Ano po? Sandali lang, Pastor. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Sige. Dahil kasi, ang salita ng Diyos ay kapahayagan, Pastor. Kapahayagan. Hindi po ito explanation. Kapag nagbigay po ng kapahayagan, marapat natanggapin natin ang kapahayagan na iyon at hindi na kinakailangan ipaliwanag. Maliban sa mga bagay na maliwanag. Excuse, Pastor. Huwag mo na ipaliwanag. Basahin mo na. Binasa ko na, Pastor. Kasi gusto mo kapahayagan lang eh. Huwag mo ipaliwanag. Basahin nyo. Binasa na. Nung siya ay nasa lupa, ang Diyos na katawang tao bumaba. Isa pa rin yung tinig nasa taas. Hindi, ang tanong mo, Pastor, malabo na dahil kasi ang pinag-uusapan natin. Malinaw po, bibili ito eh. Ang pinag-uusapan kasi natin, kung mayroong Diyos o walang Diyos. Ang hinahanap mo ngayon sa atin, geographical location, na ito sa bagay na hindi posible sa Panginoong Diyos. Tanong po ninyo yun, tanong po.
Ayun, ano? Okay? Tinanong ko rin yun. Tinanong niyo kung nasaan. Hindi. Hindi naman saan. Ang pinoprove natin Ang pasaya lang, ay pastor. mayroong Diyos sa loob ng 34 years. Kasi hindi, tinanong naman po ninyo na nandito may tinig na nasa langit, di ba? Kaya nga po, ibabalik ko para po masya. Sige, pagpasan natin yan, pagbibilang kayo. Pastor, ang tinatanong mo, saan eh? Para po luminis po ano. Ang pinoprove namin ay mayroong Diyos sa loob ng 34 Isa din years. lang po, ako po, kahit na itanong niyo kung related sa sagutin ko. Kaya nga, Kahit na hindi mo sagutin niya ngayon, mamaya tatanong ko rin yan sa iyo eh. Kaya mas mabuti sagutin na ninyo kung saan siya ngayon. hindi ko sasagutin kung saan. Kung hindi ang sasagutin ko, Nung ang Diyos ay nagkakaroon Mayroong tao Diyos. sa ilang pastor. Hindi lang sagot eh. Ang tanong ko, ang pinag-usapan dito, ano yung tinig? Ang tanong ko, nung ang Diyos ay nagkatawang tao, ang Diyos ay nasa lupa, binasa mo, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano ipakikita mo sa iyo, Ama, Pilipina? Isa mismo, di ba? Tapos kung gano'n, may tinig sa langit. Nandito pala yung Ama, wala doon. Ang tanong ko, ang sabi niyo, Ama yun, nandito yung Ama. Kaya ang tanong ko ngayon, anong totoo? nililimitahan mo na ang Diyos sa magagawa niya. Tayo ngayon nagkakatipon dito, Pastor. Nagkakatipon dito. At sa iba't ibang panig ng mundo, Pastor, marami pa rin mga tao na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ibig ko ba sabihin, ang Panginoon nandito lang at wala doon? Dahil kasi ang Diyos nasa Panginoong Kristo lang, wala na siya sa langit. Sasagutin kita, Pastor, ano? Ang nililitiran ko na ang Diyos ganito para pasal mo. Sige. Ang araw napakalayo, ano? Ilang milyong light years na gagawin natin paglalakbay para makarating tayo sa araw. Pero ang araw napakalayo, abot tayo ng kanyang sinag, ng kanyang init. Ang paniniwala namin sa Diyos, Pastor, ganyan. Kahit na napakalayo sa atin, kaya tayong abutin ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang kapangyarihan. Hindi na lang mahulugan na dalawa tatlo nandun sa gitna, paano ko nag-iisa? Di wala siya doon. Yan ang tanong ko sa iyo. Kung dalawa tatlo nandun sa gitna, kung nag-iisa, nandun siya, wala. Kung nag-iisa, ito ng Panginoon sa atin mismo. Kaya nga po, sa atin mali po yung presentasyon ninyo na ang Diyos ay nasa lahat ng tao. Kasi dalawa tatlo, nasa gitna siya, kung nag-iisa na lang, di wala na siya doon. Mali pa rin. Pastor, excuse ko. Siguro, kasi maganda yung friends na usapan ko, mag-intervene ako para makasalubong kayo. Ang usapan dito, punto por punto. Napunta tayo dyan sa banda na yan dahil sa tinatanong kanina kung sino yung tinig na yun. Kaya tayo napunta dyan. Ayon kay Pastor, yung tinig na yun ay sa pamagitan ng anghel. Bakit niya sinabi yun? Sapagkat ang kanyang paniniwala, ang Diyos na nag-iisa ay bumaba. So it is very possible na pwedeng bumaba na nga siya, doon pa rin sa taas. So, ang maganda ngayon siguro, dahil hindi nyo tinatanggap yung ano ni Pastor, kayo naman ngayon ang magpaliwanag na omnipresenting Diyos. Okay. Pastor, tama po yung sinabi mo, magpapaliwanag sila, pero hindi, tapusin mo na, magtanong mo na sila. Tanong naman mo. Para sayang yung pagkakataon. So guys, yung pinag-usapan natin, Pastor po, kung mayroon bang Diyos sa loob sa panahon ng pagkakataon tao ng Panginoong Jesus. Okay. Isa pa po maliwanag na sa inyo. Sige, Sige po, yung 34 years po, ibalik natin yung 34 years. Sa akin naman, hindi kami magkano doon. So, kakalimutan ko na lang yan kasi hindi mag-aabot sa ano yun eh. Hindi po pwede mamaya. Hindi, Pastor, yung pag-uusap natin, di ba importante makinig nyo kami? Ano namin kayo? Pag hindi natin maabot, tuloy lang, di ba? Kita mo tayo. Pero sa subject sa puntong yun, walang ano. Hindi natin mapipilihan. Ganito lang po yung conclusion niya. Dahil kasi wala namang nabasa sa... Kapag angel ang magpapahayag, may papahayagan na ito'y galing sa angel. Pero since Diyos ang nagsalita, wala namang ipinahayag na galing sa atin. Doon po yung conclusion namin. Okay. Isa pa pong tanong, Pastor. Sige po. Yun pong salitang verbo. Ano po? Sinabi po ninyo na from His conception to His death, there is no God, hindi po ba? Okay. So, doon po sa doon po sa salitang verbo, isa po sa binanggit ninyo kanina ay ito po ay kaisipan o salita na lumabas sa bibig ng Diyos sapagkat ang salita na lumabas sa bibig ng Diyos at ang nagsalita ay isa. Tama. Gusto ko pong
tanong, iisa, yun po bang ang Panginoong Jesucristo po ba ay nag-exist as a verbo or as a Diyos sa panahon ng bago ang pagkakatawang tao niya? Dahil ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo nag-exist siya bago sa pagkatawang tao. Hindi lamang salita, kundi bilang Diyos. bilang Salita at Diyos. So, Bago sa pagkatawang tao. So, paano nangyari na bilang siya rin yung salita, ay siya rin yung sinalita? Paano nangyari yun? Sinisimple lang po. Ikaw, yung salita mo, at saka ikaw na nagsasalita, magkahiwalay ba? Magkaiba kami. Pero yung salita, hindi isang person, hindi isang Yung salita, at saka nagsasalita, magkahiwalay ba? Hindi magkaiba. Yun lang. Ang salita at saka nagsasalita, hindi magkahiwalay. Pero pwedeng maghiwalay sa pamamagitan ng salita. Pag ang salita ay inirecord mo, makarating kahit ka sa saan, humiwalay sa katawan. Pero yung salita yun, at saka yung salita, hindi sa pareho. So, yun. Kaya ang salita at ang nagsasalita, iisa. So, mula doon sa kanyang conception hanggang sa kanyang kamatayan, sinabi rin ninyo na walang Diyos na umiiral. Kundi ang lahat ay iniatang ng Diyos sa mga anghel, hindi po ba? Isa po yun sa pahiwatig ninyo bandang huli. Tama po. Hindi po ba salungat yun sa Hebrew chapter 1 verse 3? Nagaya ng sinasabi rito, palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos ay umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. So, ibig sabihin dito na ang pag-alalay ng Diyos sa lahat ng mga bagay dito sa mundo dito ay ginagawa mismo ng ating Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesucristo. Ba hindi? Hindi ganyan ang paliwanag ng Biblia. Ang paliwanag ko yun. Okay, sige po. Hindi ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi Ang lahat ginagawa. ng bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Bago nagsisunod itong mga anghel na ito, mayroong commanding word na dumating sa kanila. Mayroong Commanding word. Oo, salita ng Diyos. Nagsalita Salita ng kapangyarihan. Ang Diyos ay nagsalita ng kanyang mga utos. Ginawa na lang ito ng mga anghel. So hindi yung literal ng Diyos sa oras na yun. So, saan natin mababasa na anghel muli ang pinagutusan ng ating Panginoon? Na anghel muli ang inutusan ng Panginoon upang umalalay sa lahat ng mga bagay. Saan natin mababasa, Pastor? Ibalik mo, Brother, yung binasa mo. Balik natin, nawain natin. Sige, pakibasa mo. 1:3. Siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumplok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ito po sa Okay. Itang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod ng mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmana ng kaligtasan. Amen. Ang mga anghel ay nagsisipaglingkod sa kapakinabangan ng mga magmamana ng kaligtasan. Psalms 103 verse 20. Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya, ninyong kapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa kanyang tinig ng kanyang salita. O, tingnan ninyo, ang mga anghel ang gumaganap ng kanyang mga salita. O, kaya, ang salita galing sa Diyos. Ang tutupad, Okay, okay. maliwanag yan. So, maliwanag po yung sagot natin. Maliwanag yan. So, next question, Pastor, is tungkol doon sa katangian ng Diyos na siya hindi nagbabago. Sige po. Paano bang magiging makatotohanan ang katangian ng Diyos kung sa Kanya ay nagkaroon ng pagbabago? Sinasabi ng Ang Biblia, ibig sabihin ng Diyos na hindi nagbabago, hindi napapalitan ng Diyos. hindi naman Siya noon, siya ngayon, at magpakilaman. So, ibig sabihin, kung Siya pa yung hindi Diyos. siya napapalitan, ibig sabihin, maaari siyang bumina, maaari siyang mawala ng kapangyarihan. Nakasulat sa Biblia, noong ang Diyos ay nagkatawang tao, nagbago ba siya? Noong ang Diyos ay nagkatawang tao, Nagbago ba siya? nagbago ba siya? Nagkatawang tao, pero sa Diyos ay walang pagbabago. Ito kami yung sagot ko, ang Diyos hindi napalitan.
Hindi nagbago ang Pero Diyos hindi kung siya siya. napapalitan. Sandali lang po. Ang salita hindi nagbago, hindi napalitan ng Diyos. Siya pa rin ang Diyos. Ngayon, ang tanong ko, nung siya katawang tao, nagbago siya. Umamin ka, nagbago siya ng kalagayan. O di nagbago ang Diyos sa kalagayan. Nung ang Diyos ay katawang tao, nagbago pa, sino sasagot? Nagbago ang kalagayan. So, hindi na siya magiging ngayon, bukas, at Hindi. Ito, siyempre, siya yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Nakasulat, ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang tanong ko, nung siya nagkatawang tao, nagbago ba? Ang Diyos na Espiritu, naging tao. Nagbago na ba? Nagbago na ang kalagayan. Oo. Nagbago o hindi? Hindi. Nung siya Dahil kasi yung pagkakatuwang tao, hindi ho pagbabago ng kalagayan yun. ba? Ang hindi, ang Diyos na Ama, naniniwala ka ba na yun ang Espiritu? Naniniwala ako. Okay. Nung ang Diyos ay nagkatawang tao, Espiritu ba? Nung nagkatawang tao siya, Espiritu ba? Tao talaga yun. Hindi nagbago. Mula sa Espiritu, naging tao, hindi nagbago. Dahil kasi Sabi mo, hindi nagbago. Okay lang ba kung mag-umpisa na ako ng explanation ko yan? Hindi. Yung muna, lilangan natin yun. Sige. Tatanggapin mo, ang Diyos ay nagkatawang tao, nagbago siya ng kanyang kalagayan. Sa pagkakatuwang tao, ang nagkatawang tao ay ang verbo. Ang verbo. Hindi, tanong ko po ay... So, ang verbo ang nagkaroon ng pagbabago ng kalagayan at hindi po ang Diyos Ama. Okay. Sige lang. Hindi po ang Diyos Ama. Ang verbo ba ay Diyos? Ang verbo ay Diyos. Ang Ama ba ay Diyos? Ang Ama ay Diyos. Anong relasyon ng verbo at saka ng Ama? Ang verbo ay sumasa Diyos at ang Diyos ay sumasa verbo. Sila ay... Ulit ito. Ang verbo ay Diyos po, Amo. Ang Ama ay Diyos. Ang tanong ko sa iyo, ano ang relasyon ng verbo at saka ng Diyos? Hebrews chapter 1 verse 1. Chapter 1 verse 1 to 3 na siya ang sinag ng Diyos, ng larawan ng Diyos na hindi nakikita. Okay. So, ibig sabihin, mula doon sa kalagayan ng Panginoong Diyos na hindi nakikita, in-express niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng verbo, kaya nakita ang Diyos sa pamamagitan ng verbo. Kaya nga, mula sa Old Testament, nandoon ang Diyos, hanggang sa New Testament, nandoon ang Diyos na nasa verbo. Ang verbo ba at ang Diyos ay magkaiba? Ang verbo at ang Diyos ay iisa. Sapagkat, paano silang naging isa? Sapagkat ang Diyos ay sumasa verbo. Ang Diyos ay sumasabi po. May personalidad ba ang verbo? Wala. May personalidad, siya ang express image. Express image. Di yung verbo pala na salita ay may image. Ano ang image ng verbo? Medyo malabo ulit sa ano pa. Ano ang image sa verbo? Sabi mo lang. Sige. May image ng verbo. Siya ang express image ng Diyos. Ano ang image ng verbo? Ano ang image ng verbo? Oo. Kung titingnan natin yung Old Testament, yung pinapakita sa Old Testament, yung mga theophanies doon, yun ang express image, yun ang image ng verbo. Di ba yung theophanies na sabi nyo, anghel yun? Yung mga anghel. Ang anghel pala ang express image ng Diyos. Kasama doon. Yung isasalin nyo sa Exodus 23, kasama. anghel, yun ang verbo pa rin. Hindi, akala ko ba? Verbo pa rin. Akala ko ba ang sinag ng kanyang kalatian ay ang verbo? Bakit na yun, anghel na pala yun? Ganito yan, Pastor. Okay, Kahit ang Panginoon Jesu Cristo, bilang siya ang Word of God, sinasabi natin siya ang Alpha at siya ang Omega. Siya ang ako nga, siya ang Diyos na tagapaglikha ng lahat ng mga bagay, siya ang... Akala ko ba... Siya rin ang anghel na Jehovah. Okay lang po. Akala ko po ba ang sinag ng kanyang kalatian ay si Kristo? Pero lumilip na yun, pati na mga anghel ay sinag ng kanyang kalatian. Wala akong sinabing mga anghel, Pastor. Ang pasasabi mo sa akin, theophanies lang, Pastor. Hindi lahat. hindi meron din. Dapat maging subjective tayo. Kung titingnan po natin yung Exodus 23, isa po ito sa mga Umamit po siya, Pastor, kahit na-include niyo, umamit po siya na Chupali, anghel. Oo, ganun po talaga. Kaya siguro sa inyo, ganun din po pagkaintindi nyo. Sa theophany ng Diyos, nagkaano rin siya ng anghel. Ang problema, hindi namin tatanggap yung sinasabi ninyo na ang anghel ay sinag ng kanyang kalatian. Okay. Pero ang sabi niya, sinasabi niya na ang anghel na Chupali ay sinag ng kanyang kalatian. Ang sinabi ko po sa inyo ay ang Panginoon Pero Jesu Cristo. kung tayo may problema. Kaya nga, doon tayo naglugat Ang verbo, sabi natin ang Diyos. Tapos, ang meron pa palang Diyos na Diyos. Maliban doon sa verbo. Ilan ang Diyos pagkakagano? Nag-iisa lang. Nag-iisa. Okay. Ulitin ko. Ang verbo ay Diyos. Tapos, iba pa pala yung Diyos na Diyos.
Yung Diyos Ama at ang Verbo ay iisa dahil ang Diyos Ama ay Akala ko ba yung verbo ay sinag ng kalwatian ng Diyos? Express image. Express image ng Diyos. Ang Diyos ba sa kanyang sarili, wala siyang kaanyuan? Hindi siya nakikita. Hindi siya nakikita. Mamaya, pag-usapan natin yan. First Timothy. Paano mo kasunod yung sinabi ng Biblia na malinis ang mapalad ang may malinis ng puso? Makikita nila ang Diyos. Sino nagsabi ito? Okay, ang Panginoong Jesucristo. Pero sa Kristo, tatanong ko, makikita ba ang Diyos? Makikita mo ang Diyos? Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nakikita. So, hindi lang makikita ang Diyos sa kanyang essence. Sa kanyang medyo may problema tayo na. Pabalik tayo na. Okay, may problema tayo dyan. Para pasahin, hindi. Sabi mo, hindi makikita Hindi mo makikita ang Panginoong Diyos sa kanyang essence. Sandali lang po. Pero sa Panginoong Jesucristo, nakita sa kanya ang kalwalhatian. Pero ito yung one of the greatest sermon ng Panginoon. Sige. Okay. Isang kahanga-hanga ng sermon. Hindi ko sermon ito. Sermon ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung tanong ko. Sabi niyo, hindi nakikita ang Diyos. Ito ang sermon ng Panginoon. Matthew chapter 5, verse 8. Ito. Mapapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang tanong ko, makikita ba ang Diyos? Sabi mo, hindi. Alin ang totoo? Yung sinabi mo o yung sinabi ng Panginoon sa Kristo? Yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi mali ka. Okay, sige. Kaya mali ka. Kasi ako doon sa sinasabi kong hindi makikita. Yan importante sa kanila. Kasi itong tama yung sinabi ng Panginoon. Hindi makikita. Hindi natin makikita ang Panginoon Diyos sa kanyang esensya. Sabi na po, huwag yung nagdala. Hindi natin makikita ang Diyos. Sabi ko kanina, hindi siya nakikita. Sabi ko kanina, huwag natin dadagdagan ng paliwanag. Yung sinabi ko, hindi natin makikita yung kanyang esensya, wala na sa Biblia yun. Ang nakalagay sa Biblia, mapalad ang may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Sa paanong paraan na makikita, Pastor? Nakalagay na nga sa Biblia, makikita ang Diyos eh. Tatanungin mo pa, basta paano parang, itanungin natin siya. Diba? Ang salita ng Panginoon, dapat tumayo na yun, huwag mo nang questionin. Si Kristo na yun eh. Kaya kapag kinuntura mo si Kristo, yung pagiging anti-Kristo ka ngayon. Salita ni Kristo yun eh. Kaya, nung sinabi ni Kristo na mapalad ang may mali sa puso, makikita na ng Diyos, period. Huwag nyo nang tanongin na, paano ba? That is technical. We are questioning the message of our Lord Jesus Christ Himself. Sinabi niya, mapalad ang may mali sa puso, ginawa pa niya mapalad, tapos hindi ba makikita? Kaya, ang tanong ko ngayon, alin ito totoo? Yung sinabi mo na hindi makikita o makikita? Mas tutuwag sa tanong Panginoon Kristo. Yan ang tama. Makikita ang Diyos. Nakikita ang Diyos. At sa katotohanan, Pastor, may nakakita sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Doon sa kanyang pagkakataong tao. Doon sa John chapter 1 verse 14 pa lang sinasabi na at nakita namin ang kanyang kahit na hindi pa sa nagkakatawang tao, nakikita ang Diyos. Nakikita ang Diyos. Pero nakita ang Diyos, hindi doon sa paraan na gusto niyong palabasin na may mata, may ilong, at may bibig. Ito, babasahin ko sa'yo, brother. Ito, babasahin ko sa'yo. May mata, may ilong. Mayroon tayong mababasa may mata, may ilong. Ayun naman pala eh. Pero yung lahat ng iyon, Pastor, ay tinatawag na, pero yung mga bagay na yun ay tinatawag, Pastor, na anthropomorphism. Hindi, yung anthropomorphism hindi sa Biblia, wala sa Biblia. Hindi, Pastor. Yung metaprote o kaya anthropomorphism, hindi ko na makakuha kasi hindi ko ginagamit yan. Wala sa Biblia. Wala po sa Biblia, wala terminong yan. That is man's wisdom yan. Ang nakalagay sa Biblia, doon para sa kayo na may sabi, dapat nakasulat. Ito, pagpatunayan ko nakita ang Diyos. Sige. Pastor, patunayan mo. Okay. Sabi mo kasi, sa New Testament, gusto ko makita mo. Okay, makita. Talagang makikita. Ang sabi ni Kristo, hindi ba? Hindi ba naniniwala sa akin? Hindi ba basahin na naniniwala Pilipin na ako yun sa Ama? Babasahin na nakita ang Diyos. Okay. Aklat ng Genesis, chapter 18, 19. Okay, 17 tayo. Ito. At nang si Abraham ay may siyang napusya na ang taon ay napakita ang Panginoon kay Abraham. Sunod to napakita ang Panginoon kay Abraham. At sa kanya nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan. Sa lahat, umabat ka sa harapan ko at magpakasabot ka.
nagpakita ang Panginoon at nagsalita pa siya, ako ang Panginoon Diyos. Nakita o hindi? Nakita. Okay, nakita po, nakita. Kaya mali po yung sinasabi ninyo, na Diyos ay hindi nakikita. Pero malipas pa, ano sinabi niya na? Hindi ba po? Hindi nakikita? Tilang po ninyo, Hindi. nakita ba? Nakita ka mo. Di mali yung sinabi niyo kanina na ang Diyos ay hindi nakikita. Malisip, kung gano'n malisip Pablo ba, Pastor, na nagsasabi na ang Diyos ay hindi nakikita? Gusto mo basahin yan, Pastor? Basahin mo. Kasi, Unang Timoteo. hindi naman po pwede na pag maliwanag dito, pupunta tayo sa kabila, no? Gusto ko lang sabihin sa inyo na dito napatunayan natin na nakita na ang Diyos. Ngayon, hindi mo sabihin o kontrahin Pablo yun na Mayroong dahilan, Pastor, kung bakit sinasabi akala ko, magiging si Pablo para kontrahin yung salita. Hindi, Pastor, ikaw ang pagkakas sa salita ng Diyos, Pastor. At kung maya-maya ng kaunti, Pastor, kung bibigyan ko lang ng pagkakataon, ipapaliwanag ko. Sige po. So, medyo lumayo na tayong topic, Pastor. Hindi, sige lang. Sabi ko nga, ano ka eh. Oo. Parang rambulan na. Alam mo na. Di ba saan mo yung sinabi? Ganyan talagang basketball. Walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos ay ang kapurahan at kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Maliwanag mo muna. Anong ibig mo sabihin dyan? So wala na akong ipapaliwanag, Pastor, dahil kasi sinabi nga ni Pablo na siya ay hindi nakikita. Basahin natin ang mabuti.